May suot na maskara ang dalagang si Amihan tuwing siya'y nagsasayaw sa isang club. Ang maskara niyang kulay pilak na may mga kumikislap na bato ay tila nagbibigay ng misteryo sa kanyang presensya. Sa bawat galaw ng kanyang katawan, ang mga ilaw ng entablado ay sumasabay, nag-aanyaya sa mga mata ng kalalakihan na tumitig sa kanya. Ang akala ng karamihan, ang maskara ay simpleng aksesorya lamang, isang parte ng palabas. Ngunit sa likod ng maskarang iyon, may isang kwento ng sakit at tapang na hindi alam ng kahit sino. Isang gabi, dumating si Bag-Ani, isang bilyonaryong kilala sa kanyang karisma at yaman. Sa sandaling masilayan niya si Amihan, kahit hindi pa niya nakikita ang mukha nito, tila may kung anong mahika na bumalat sa kanya. Hindi niya maipaliwanag ang damdaming iyon, ngunit alam niyang kailangan niyang makilala ang dalaga. Nagbayad siya ng malaking halaga upang makausap ang misteryosong mananayaw. Ngunit kahit sa kanilang pag-uusap, hindi inalis ni Amihan ang maskara. Ang kanyang boses ay malambing ngunit may halong kaba, at ang bawat salitang binibitawan niya ay parang musika sa pandinig ni Bag-Ani. Lalo lamang siyang nahulog sa kakaibang alindog ng dalaga. Habang lumilipas ang mga araw, ang ugnayan nila ay naging mas malalim. Hindi tulad ng ibang lalaki sa club na bastos at mapagsamantala, si Bag-Ani ay laging magalang at maingat sa kanyang mga kilos. Sa kabila ng kanyang yaman, ipinakita niya kay Amihan ang kanyang kabutihan at malasakit. Isang beses, nang muntik nang mapahamak si Amihan dahil sa isang lasing na customer, si Bag-Ani ang sumaklolo. Sa sandaling iyon, nakita ni Amihan ang tunay na pagkatao ng bilyonaryo, isang taong handang ipaglaban siya kahit hindi pa niya lubos na kilala. Isang gabi, matapos siyang iligtas ni Bag-Ani mula sa kapahamakan, dinala siya nito sa kanyang bahay. Ngunit kahit nasa ligtas na lugar na siya, hindi pa rin niya inalis ang maskara. Sa kabila ng lahat, nanatili ang misteryo. Hanggang sa isang araw, kinailangan ni Bag-Ani na bumisita sa bahay ng kanyang inang may sakit. Doon niya nakilala ang isang babaeng tahimik na nag-aalaga sa kanyang ina. Ang babae ay may malaking peklat sa kanyang mukha, at tila iniiwasan siya nito. Ngunit sa bawat kilos ng babae, may kakaibang pamilyaridad na pumupukaw sa isipan ni Bag-Ani. Hindi niya maiwasang isipin, siya ba si Amihan? Sa takot ni Amihan na malaman ni Bag-Ani ang kanyang tunay na pagkatao, pilit siyang umiwas. Ngunit hindi nagpatinag ang bilyonaryo. Sa bawat pagtatangka niyang lumayo, mas lalo itong lumalapit. Hanggang sa isang gabi, nahuli siya ni Bag-Ani na paalis ng bahay upang pumunta sa club. Pilit siyang pinaamin ng binata, ngunit nanatili siyang tahimik. Ang katotohanan ay masakit para kay Amihan, ang kanyang pagsasayaw sa club ay hindi isang pagpili, kundi isang pangangailangan. Ginagawa niya ito upang suportahan ang kanyang pamilya at bayaran ang malaking utang na ginamit para sa kanyang operasyon. Dahil sa peklat sa kanyang mukha, hirap siyang makahanap ng disenteng trabaho. Sa huli, bumalik si Amihan sa club, ngunit isang trahedya ang naganap. Dahil sa inggit ng ilang babae, sinira nila ang kanyang maskara sa gitna ng kanyang pagsasayaw. Sa sandaling iyon, tumigil ang musika. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa malaking peklat sa kanyang mukha. Ang dating paghanga ay napalitan ng pagkadismaya at pagkamuhi. Sa sobrang hiya, tumakbo si Amihan palayo, iniwan ang lahat ng kanyang pangarap sa likod. Ngunit hindi siya iniwan ni Bag-Ani. Hinanap niya ang dalaga hanggang sa matagpuan niya ito sa isang sulok, umiiyak. Sa harap ng lahat, ipinagtanggol niya si Amihan. Doon niya ibinunyag ang kwento ng kanyang nakaraan, na minsang nasunog ang ospital kung saan siya nakakonfine, at isang batang lalaki ang sinagip niya mula sa apoy. Laking gulat ni Amihan nang malaman niya na si Bag-Ani ang batang iyon, ang taong matagal na siyang hinahanap. Sa wakas, ang maskara ay tuluyang nawala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito mahalaga. Ang tunay na kagandahan ni Amihan ay hindi ang kanyang mukha, kundi ang kanyang tapang at pagmamahal. At sa piling ni Bag-Ani, natagpuan niya ang isang taong handang mahalin siya ng buo, maskara man o wala. Mysterious dancer, ipakita mo na ang mukha mo, sigaw ng isang lalaking nasa harap ng stage, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik. Sa bawat galaw ng babaeng nagsasayaw, tila mas lalong umiigting ang ingay ng mga nanunood. Ang mga perang papel ay isa-isang bumagsak sa entablado, na parang ulan ng paghanga at pagnanasa. Umatras si Amihan, ang misteryosong mananayaw, habang ang mga mata niya ay lihim na nagmamasid sa paligid.
Ang entablado ay tila naging mas maliit sa dami ng mga nanonood na nag-aabang ng bawat kilos niya. Ang kanyang maskara, na kumikislap sa ilalim ng ilaw, ay nagbigay ng karagdagang misteryo sa kanyang alindog. Ngunit sa ilalim ng maskarang iyon, may isang lihim na pilit niyang itinatago. Tiba-tiba na naman tayo ngayong gabi, tuwang-tuwang wika ng may-ari ng club na si Aling Pilar, isang binabae na kilala sa kanyang malakas na personalidad. Nakangiti ito habang pinagmamasdan ng entablado. Hindi talaga ako nagkamali kay Mysterious Dancer, dagdag pa niya, habang kausap ang isa pang mananayaw na si Luningneng. Kaya nga magpasalamat ka sa kanya, Madam Pilar, sagot ni Luningneng habang iniikot ang baso ng alak sa kanyang kamay. Malakas ang karisma niya. Aba, dahil sa kanya, punong-puno lagi ang club natin. Hindi ba't halos lahat ng parokyana, siya lang ang hinahanap? Tama ka dyan, sagot ni Aling Pilar habang tumatawa. Marami na ngang nagtatanong kung pwede ba siyang i-table. Pero, hayun, ayaw pa rin niya. Ang dami niyang pakiusap. Hayaan mo na, madam. Malaki rin naman ang kinikita niya kahit hindi siya nagpapa-table, sagot ni Luningneng, sabay sulyap kay Amihan na patuloy pa ring nagsasayaw sa entablado. Ang bawat galaw nito ay sinasabayan ng hiyawan ng mga kalalakihan. Sa pagtatapos ng tugtog, huminto si Amihan at tumingin sa mga nanunood. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabala, ngunit hindi ito napansin ng karamihan. Halos mabingi siya sa hiyawan ng mga tao. Nang mamatay ang ilaw, mabilis niyang pinulot ang mga perang nagkalat sa sahig. Bago pa man magliwanag ang paligid, bumaba na siya ng entablado, hawak ang mga perang kanyang nakuha. Sa likod ng entablado, nagmamadali siyang pumasok sa dressing room. Madam Pilar, tawag ni Amihan, habang hawak ang mga perang papel. Napahinto ang lahat ng babaeng nag-aayos doon. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at pag-uusisa habang pinapanood siya mula sa salamin. Good job, Amihan, bati ni Aling Pilar, sabay abot ng roba upang takpan ang manipis niyang pilak na bestida. Ngumiti si Amihan bilang pasasalamat, ngunit ang ngiting iyon ay halatang pilit. Heto ho, iniabot niya ang perang kanyang napulot sa entablado. Kanina pa, salamat, Mysterious Dancer, sagot ni Aling Pilar, sabay abot ng dagdag na tip. Kunin mo ito, tip mo, dahil sa kabog mong performance. Salamat ho, Madam Pilar, sagot ni Amihan, habang pilit na iniiwas ang tingin sa mga kasamahan niyang nanunood sa kanila. Ang mga mata ng iba ay puno ng inggit at panghuhusga. Tabi nga, nakaharang ka kasi, iritang sigaw ni Maganda, isa pang mananayaw, habang sinadyang banggain si Amihan sa pinto. Ay teka, attitude si Ate Maganda mo, singit ni Luningneng, sabay tingin mula ulo hanggang paa kay Maganda. Che, hindi bagay sa'yo ang makeup mo, dagdag pa niya, na may halong pang-aasar. Hindi na pinansin ni Amihan ang sagutan ng dalawa. Napailing siya at umupo sa gilid ng sala. Si Luningneng, ang tanging maayos ang pakikitungo sa kanya, ay lumapit upang kausapin siya. Alam mo, inggit erang pala ka talaga yan si Maganda, sabi ni Luningneng habang umupo sa tabi niya. Palibhasa ikaw ang gusto ng mga parokyana, kaya mas mapait pa sa ampalaya ang pagka-bitter ng lola mo. Napangiti si Amihan, ngunit ang ngiting iyon ay puno ng pag-aalala. Wala na tayong magagawa sa kanya. Basta ako, gagawin ko lang ang trabaho ko, sagot niya, habang inaayos ang maskara sa kanyang mukha. Sa bagay, kung ikaw ang problema, aba, ang ganda naman ng problema nila, biro ni Luningneng, sabay lagay ng kanyang palad sa ilalim ng kanyang baba. Alam mo, dagdag pa ni Luningneng, 3 taon na tayong magkasama rito sa club, pero hindi mo pa rin pinapakita ang buong mukha mo. Curious na talaga ako. Akmang hahawakan niya ang maskara ni Amihan, ngunit mabilis itong napigilan ng dalaga. Hindi pwede, pasensya ka na, sagot ni Amihan, habang mahigpit na hawak ang maskara. Asus, hanggang dito sa backstage, ganap na ganap ka pa rin, nakangiting sagot ni Luningneng. Pero, seryoso, naisip mo na ba kung kailan mo ipapakita ang mukha mo? Siguradong mas magiging patok ka sa mga parokyana. Humarap si Amihan sa salamin. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon, ang maskarang kumikinang, na tumatakip sa halos kalahati ng kanyang mukha. Sa likod nito, naroon ang isang lihim na hindi niya kayang ipakita. Ngunit hanggang kailan niya may tatago ang katotohanan? Luningneng, hindi ko pwedeng alisin ang maskara na to.
Ang boses ni Amihan ay malamig, ngunit may bahid ng lungkot. Ang kanyang mga mata, na tanging nakikita sa ilalim ng maskara, ay puno ng misteryo. Bakit? Ano bang tinatago mo dyan? Tanong ni Luning Nang habang inilapit ang kanyang mukha sa kaibigan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad, ngunit sinalubong ito ni Amihan ng isang seryosong tingin. Isang sikreto. Pangit na sikreto. Sagot ni Amihan, kasabay ng mapait na ngiti na tila may mabigat na dinadala. Anong sikre? Natigilan si Luning nang biglang bumukas ang pinto. Mysterious Dancer, isang malakas na tili ang nagmula kay Aling Pilar, na nagmamadaling pumasok sa dressing room. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa at pananabik. Saan ang sunog, Madam Aling Pilar? Biro ni Luning Nang habang tumayo sa tabi ni Amihan. Malala pa sa sunog, sagot ng binabae, halos hindi makahinga sa sobrang excitement. Agad niyang hinayla si Amihan patayo. Habarin mo muna to, Mysterious Dancer. Hinubad niya ang robe ng dalaga, na nagpakita ng kumikinang na best-tide nito. Sandali lang ho, madam. Pero tapos na po ang trabaho ko, nagtatakang tanong ni Amihan habang pinapanood ang kilos ng boss. May VIP guest tayo. Isang gwapong bilyonaryo. Nagbayad ng malaki. Ikaw na ang kumuha ng production number ng grupo nila maganda. Halos hindi humihinga si Aling Pilar sa sobrang tuwa habang ibinabalita ito. Pero 100,000 ang binigay. Aayaw ka pa ba? Napalunok si Amihan. Ang halagang iyon ay higit pa sa kinikita niya sa isang linggo. Paano si maganda? Baka umusok na naman ang ilong ng babaeng yun, singit ni Luning Nang, sabay tawa. Nakausap ko na. Hahatiin natin ang kita, 50,000 Philippine pesos para sa kanya, 50,000 Philippine pesos para sa'yo. Ano, game? Pinakatitigan ni Amihan ang binabaeng boss. Ang mga mata nito ay puno ng pagmamakaawa at determinasyon. Sa VIP section ng club, isang lalaking mistiso ang nakaupo sa isang eksklusibong mesa. Hawak niya ang isang baso ng scotch habang malamig na inikat ang likido sa loob nito. Ang kanyang mga mata ay malamlam ngunit matalim, tila nagmamasid sa bawat detalye ng paligid. Where is she? Tanong ni Bag-Ani Aquesta, ang bilyonaryong bisita, habang inilapag ang baso sa mesa. Paakyat na po ng stage, Mr. Aquesta, sagot ni Aling Pilar, na agad lumapit sa kanya. Nang mamatay ang ilaw, bahagyang ngumiti si Bag-Ani at muling sumimsim ng alak. Pagbukas ng spotlight, isang babae ang lumitaw sa gitna ng entablado. Suot niya ang isang maikling best-idang kumikinang, at ang bawat galaw niya ay puno ng alindog at misteryo. Siya po ang mysterious dancer ng aming club, pagbida ni Aling Pilar habang nakatayo sa gilid ng VIP area. Performance niya ang dinadayo rito. Hindi lang siya sexy, magaling din siyang sumayaw. Huminto ang atensyon ni Bag-Ani sa mukha ng babae. Napakunot ang kanyang noo nang makita ang suot nitong maskara. I want to meet her. Tiningala niya ang may-ari ng club, ang kanyang boses ay malamig ngunit puno ng awtoridad. Nako, Mr. Aquesta, pasensya na. Hindi ho pwede. Meron ho kaming ibang pwede ninyong i-table, sagot ni Aling Pilar, halatang kinakabahan. Handa akong magbayad. Alam ko naman po, kaya lang, kahit kailan po ay hindi siya nagpa-table. Halos matamba si Aling Pilar sa narinig. 100,000, ulit ni Bag-Ani, ang kanyang tono ay hindi nagbabago. 100,000 if you let me speak with the mysterious dancer. Sa likod ng entablado, hinarang ni Aling Pilar si Amihan. Gusto kang i-table ni Mr. Aquesta, mysterious dancer, sabi nito, ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa. Bumaling si Amihan sa direksyon ng VIP section. Sa kabila ng liwanag ng mga ilaw, nakita niya ang isang lalaking mistiso na nakadekwatro. Hawak nito ang isang baso ng alak habang tila walang pakialam sa ingay ng paligid. Madam Aling Pilar, alam niyo naman pong hindi ko ginagawa yun, sagot ni Amihan habang naglakad papunta sa dressing room. Sinundan siya ng hindi magkanda o gagang boss. Ang laki ng offer niya. 100,000 ulit. 100,000, sabay-sabay na sigaw ng mga babae sa dressing room, ang kanilang mga mata ay nanlaki sa gulat. Para saan, madam? Tanong ni Luning Nang habang lumapit sa kanila. Oo nga, para saan ang 100,000, madam? Dagdag ni Maganda, na halatang naiinggit na. May gwapong bilyonaryo sa labas.
100,000 handang ibigay para i-table si Mysterious Dancer, sagot ni Aling Pilar, ang kanyang boses ay puno ng pananabik. Mabilis na umismed ang mga babae sa narinig. Nakangiting lumapit si Luningnang kay Amihan. Go ka na, girl. Paldo na yun. Anong paldo? Hati-hati tayo sa kita na yun. Isa pa, kailangan ko ng pera para sa kapatid kong nasa ospital, mariing sabi ni Amihan habang mahigpit na nakapamewang, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon ngunit may bahid ng pag-aalala. Sabihin nyo, ako na lang, biglang voluntaryo ni Maganda, sabay taas ng kamay na parang nasa klase. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa ambisyon, ngunit may halong biro ang kanyang tono. Girls, nag-alok naman ako ng ibang babae para i-table ni Mr. Aqua, pero ayaw niya talaga, sagot ni Aling Pilar, na halatang napapagod na sa paulit-ulit na paliwanag. Umiling siya habang hinahagod ang noo. Napatitig ang lahat kay Amihan. Ang kanilang mga mata ay naglalaman ng iba't ibang damdamin, pagkagulat, paghanga, at kaunting inggit. Napabuntong hininga siya, tila dinadala ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Sa kabila ng lahat, sinulyapan niya si Maganda, na nakangiti sa kanya ng may halong pang-uudyok. Sa VIP room ng club, matiyag ang naghihintay si Bag-Ani Aquesta. Nakaupo siya sa isang mamahaling leather couch, hawak ang baso ng scotch na tila hindi niya iniinom. Ang kanyang posture ay parang isang hari, relax ngunit nangingibabaw ang awtoridad. Nang may kumatok sa pinto, hindi niya ito pinansin. Sa halip, nanatili siyang nakaupo at tahimik na naghintay. Bumukas ang pinto, at pumasok ang isang babae. Ang spotlight mula sa hallway ay bahagyang nagbigay liwanag sa kanyang anyo. Suot niya ang maskara na nagtatago sa kanyang mukha, ngunit hindi nito naitago ang kakaibang aura na dala niya. Tumigil siya sa harap ni Bag-Ani, at nagtama ang kanilang mga mata. Napangisi ang bilyonaryo, tila nasiyahan sa kanyang nakita. You're worth more than gold, I'll tell you, wika niya, ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng kumpiyansa. At handa naman ho kayong gumastos pa para sa tulad ko, balik tanong ng babae habang dahan-daang lumalapit. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng tensyon. Itinuro ni Bag-Ani ang maliit na couch sa kanyang harapan. Sit down, please. Umupo ang misteryosong babae, ngunit halata sa kanyang kilos ang kaba. Magkadugtong ang kanilang mga mata habang ang katahimikan sa loob ng silid ay nagiging mas mabigat. Would you like something to drink? Tanong ni Bag-Ani, na bahagyang umiti. Hindi ho ako umiinom, sagot ng babae, diretso ngunit magalang. Pagak na natawa si Bag-Ani. Isang babae sa club, hindi umiinom. That's kind of hard to believe. Baka naman nahihiya ka lang sa akin. Umiling si Amihan. So, anong gagawin ko sa'yo ngayon kung hindi ka nainom? Tanong ng bilyonaryo, ang kanyang tono ay parang naglalaro. Sumandal si Bag-Ani sa kanyang upuan at bahagyang yumuko. Hinagod niya ng tingin ang babae mula ulo hanggang paa, ngunit tumigil siya nang mapansin ang nanginginig nitong mga kamay. Napakunot ang kanyang noo, tila nagtataka. Sapat na ba ang 100,000 para lang titigan ka? Tanong niya. Ang kanyang boses ay seryoso ngunit may halong biro. Iyon lang ang pwede mong gawin sa akin, Mr. Aqua, sagot ng babae, habang mahigpit na kumapit sa magkabilang braso niya. Napansin iyon ni Bag-Ani at muling napangisi. It's supposed to be hot in this room, pero mukhang nilalamig ka, sabi niya habang tumayo mula sa kanyang kinauupuan. Kahit na may suot na maskara, nakita niya ang takot na sumilay sa mukha ng misteryosang mananayaw. Nang habarin niya ang kanyang suit, umatras ang babae sa kinauupuan. Anong ginagawa niyo? Tanong nito, halata ang kaba sa kanyang boses. Lumapit si Bag-Ani, ngunit sa halip na gumawa ng anumang masama, dahan-dahan niyang isinabat ang suit sa likod ng babae. Doing what a gentleman does. Anong tingin mo ang gagawin ko sa'yo? Muli siyang bumalik sa kanyang upuan, tila wala lang nangyari. Tiningnan ng babae ang suit na inilagay niya sa kanyang likuran. Marahan niyang sinalubong ang tingin ni Bag-Ani, ngunit nanatili ang kaba sa kanyang mga mata. What's wrong? Tanong ng bilyonaryo, habang ininom ang natitirang alak sa kanyang baso. Look, hindi ko galing ipagpilitan ang sarili ko, lalo na ang mag-initiate sa babae. Dahil madalas, sila ang gumagawa ng bagay na yun sa akin. Kung ganun, bakit ho kayo gumastos ng libo-libo? Tanong ng babae, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Well,
I thought you were one of them. But looking at you now, you're like a scared kitten, afraid to be touched. I won't enjoy in that way. Tumungga ulit si Bag-Ani ng alak, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa babae. Ano palang gagawin ko rito? Tanong ni Amihan habang hinayla ang suit para itakip sa kanyang katawan. Mas gusto mo bang sumayaw sa gitna ng stage habang may naghihiyawan ng mga lalaki? Tanong ni Bag-Ani, ang kanyang tono ay parang nanunukso. Nililingan ni Amihan ang bilyonaryo, ngunit ngumisi lamang ito sa kanya. Mas gusto mo yun kaysa umupo lang at kumita ng libo. Mr. Acuesta, never mind, you can go. Putol nito, ang kanyang tono ay malamig. Pwede ka nang umalis. Bakit ho? Ayaw mo? Tanong niya, halatang naguguluhan. You still want to stay here with me? Tanong ni Bag-Ani habang ipinapatong ang kanyang mga siko sa ibabaw ng mga tuhod. Nagtagpo ang kanilang mga tingin, ngunit unang umiwas ang mananayaw. Gumastos kayo ng pera para sa akin, then take off your mask, sabi ni Bag-Ani, ang kanyang boses ay puno ng utos. Natigilan si Amihan. Habarin mo ang maskara mo para sa 2,000 binayad ko. Mr. Aqua. Buong tapang na humarap si Amihan sa bilyonaryo. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa determinasyon habang inilayo niya ang estranghero mula sa kanya. Sa kabila ng kaba, hindi niya hinayaan ang sarili na magmukhang mahina. Narinig mo siya, hindi ba? Malamig na tanong ni Bag-Ani, na tila isang hari na naguutos sa kanyang kaharian. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad, sapat na upang magpatigil sa sinumang umaabuso. Naglakad muli ang estranghero papalapit kay Amihan, ngunit agad siyang hinarang ni Bag-Ani. Ang kilos ng bilyonaryo ay mabilis at tiyak, parang isang leon na nagpoprotekta sa kanyang teritoryo. Huwag kang ang manggialam dito, sigaw ng estranghero. Ang boses nito ay puno ng galit at kahihiyan. Ngunit imbes na magalit, napangisi lamang si Bag-Ani. Nang akma siyang suntukin ng estranghero, mabilis niyang iniwasan ang suntok na iyon, na parang isang bihasang mandirigma. Napatingin siya sa paligid at napansin ang ilang lalaking parating na mukhang handang sumugod sa kanya. Mr. Acuesta, anong nangyayari dito? Tili ni Aling Pilar, dumating kasabay ang mga bouncer ng club. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala habang tinuturo ang mga estranghero. Bitbitin ang mga yan palabas. Bilis, utos niya. Ang kanyang boses ay matalim at puno ng awtoridad. Agad namang sinunod ng mga bouncer ang utos, at isa-isang binitbit palabas ang mga estranghero. Sa kabila ng kaguluhan, nanatiling kalmado si Bag-Ani, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon kay Amihan. Ayos lang ho ba kayo, Mr. Acuesta? Tanong ni Aling Pilar, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi sumagot si Bag-Ani. Sa halip, sinulyapan niya ang kamay ni Amihan na nakakapit sa kanyang braso. Agad itong bumitaw, at halatang hindi magawang salubungin ang kanyang tingin. Pinagmasdan siya ng bilyonaryo, tila nagbabasa ng mga emosyong nakatago sa kanyang mukha. Bakit ho? Tanong ni Amihan, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Napaatras si Amihan nang hawakan ni Bag-Ani ang maskara niya. Ngunit sa halip na alisin iyon, inayos lamang ng bilyonaryo ang pagkakalapat nito sa kanyang mukha. Ang kilos niya ay banayad, ngunit puno ng kahulugan. Tinitigan niya ang babae sa mga mata bago nagsalita. Kung ayaw mong makita ang nasa likod ng maskarang yan, dapat nag-iingat ka. Payo niya, ang kanyang boses ay malamig ngunit may bahid ng malasakit. Marahan siyang tumango habang ibinaba ni Bag-Ani ang kanyang kamay. Hindi niya magawang magsalita, ngunit ramdam niya ang bigat ng mga salitang binitiwan ng lalaki. Mr. Acuesta, pasensya na po kayo. Sabi ni Aling Pilar, halatang nahihiya para sa nangyari. This is not what I expected, sagot ni Bag-Ani, sabay hakbang palayo. Ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya, ngunit hindi niya nilinggan si Amihan. Salamat ho, Mr. Aqua, mahina ngunit taos-pusong pasasalamat ni Amihan. Napahinto ang bilyonaryo at sandaling nilinggan ang misteryosang babae bago tuluyang umalis. Ang kanyang tingin ay tila may bahagyang pagtataka, ngunit hindi niya iyon sinabi. Nananatiling nakatitig si Amihan sa papalayong binata, ang kanyang puso ay tila nagkakaroon ng kakaibang tibok. Hamarang si Aling Pilar, kaya siya napakurap at bumalik sa realidad. Nasaktan ka ba? Tanong ni Aling Pilar, ang kanyang boses ay puno ng malasakit. Hindi ho, sagot niya,
Bahagyang ngumiti upang itago ang kanyang kaba. Huwag kang mag-alala. Ipapaban natin yung mga bastos na yun ha. Halika na. Iginiya siya ni Aling Pilar na maglakad pabalik sa club. Heto, hatiin nyo yan. Magpasalamat kayo kay Mysterious Dancer dahil pumayag siya na maghati-hati kayo sa halos 2,000. Siya lang naman ang halos nagtrabaho. Isa-isang ibinigay ni Aling Pilar ang pera sa nakapilang mga babae. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagod, ngunit may bahagyang saya sa kanilang mga mata. Salamat, sagot ng karamihan, bagamat halatang wala sa loob. Habang nakatayo si Amihan sa tabi ni Aling Pilar, sinabi nito, maganda, dinagdagan na rin niya ang para sa'yo, para sa kapatid mo. Eddie, thank you. Wala sa loob na tugon ni Maganda habang kinukuha ang pera. Mauna na ho ako, palm niya bago mabilis na umalis. Sige, mag-ingat ka, sagot ni Aling Pilar, bago bumaling kay Amihan. Ikaw rin, magpahinga ka na pagkatapos nito. Sa likod ng club, lumabas si Amihan suot ang kanyang bag. Wala na siyang maskara, at ang kanyang mukha ay malinaw na nakikita sa ilalim ng ilaw ng poste. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot habang naglalakad siya sa madilim na kalsada. Mula sa isang sulok, may isang figure ang lumitaw, ngunit hindi niya ito napansin. Sa kanyang isipan, tumatakbo ang mga tanong na hindi niya kayang sagutin. Sino naman siya, mahinang tanong niya sa sarili, habang patuloy na naglalakad. Talaga, ang sabik na boses ni Diwata ay nagbigay ng kakaibang init sa silid. Hindi maitago ni Amihan ang ngiti habang nagtungo siya sa harapan ng amo. Yumuko siya ng magalang, maingat na inayos ang buhok nito na tila isang ina na inaalagaan ang kanyang anak. Pinatungan niya iyon ng banayad na pag-aayos sa damit nito, na parang sinisiguradong maging perpekto ang lahat. Siguradong matutuwa ang anak niyo kapag nakita kayo, wika niya na may kasamang matamis ng ngiti, pilit na itinatago ang lungkot na nasa kanyang mga mata. Salamat, Amihan, sagot ng ginang, ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat at pagmamahal. Hanggang sa ang mga mata ni Diwata ay lumampas sa kanya, nakatingin sa pintuang unti-unting bumukas. Here's my son. Tumindig si Amihan at maingat na bumalik sa likod ng wheelchair ng amo. Ang kanyang mga mata ay kumurap, at ang kanyang mga daliri ay mahigpit na kumapit sa hawakan ng wheelchair. Parang tumigil ang oras nang makita niya ang lalaking pumasok mula sa pintuan. Ma! Awang-awang sambit ni Amihan, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Bag-ani, anak, halos lumundag ang puso ni Diwata sa tuwa. Sabik na bumaba si Bag-ani upang yakapin ang kanyang ina. Yumuko siya, ang kanyang mga bisig ay mahigpit na bumalot sa katawan ng ginang. Kumusta kayo? Tanong niya, ang boses ay puno ng pagmamalasakit. Maayos na, lalo na't nandito ka na, sagot ni Diwata habang mahigpit na niyayakap ang anak, tila ayaw na siyang pakawalan. Marahan na kumalas si Bag-ani sa yakap ng ina. Tumindig siya ng tuwid, at ang kanyang mga mata ay maingat na sinipat ang ina na nasa wheelchair. Sa kabila ng ngiti sa kanyang mukha, may bahagyang lungkot na sumilay sa kanyang mga mata. As I can see, maayos na nga kayo, puna niya, ngunit halata ang bahid ng pangungulila sa kanyang boses. Noong nakaraang taon, na-stroke si Diwata. Dahil abala si Bag-ani sa pagpapayaman sa ibang bansa, hindi niya nagawang dalawin ang ina. Higit pa rito, ayaw din ng ginang na makita siya ng anak sa ganoong kalagayan. Of course, aba, malakas kaya ang mom mo, sagot ni Diwata, pilit na nagpapakita ng lakas. Ngunit ang ngiti ni Bag-ani ay nanatiling malungkot habang pinagmamasdan ang ina. Sa totoo lang, hindi sila ganoon kalapit sa isa't isa. Niwala silang retrato na magkasama. Noong hindi pa nagkakasakit si Diwata, sob-sob ito sa trabaho, habang si Bag-ani naman ay lumaki sa Amerika. Ngayon, sa paglipas ng panahon, tila nagbago na ang lahat. Mas naging malambing at maalalahanin si Diwata, ngunit para kay Bag-ani, parang huli na ang lahat. Hinawakan ni Diwata ang kamay ng kanyang kaisa-isang anak. Sa Pilipinas ka na ba mananatili, ha? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Well, pag-iisipan ko pa ho. Pero dahil tapos na ang lahat ng trabaho ko sa ibang bansa, I'm considering staying here. At isa pa, alam niyo naman na may hinahanap ako, sagot ni Bag-ani. Ang kanyang boses ay seryoso ngunit may bahid ng lungkot. Talaga bang desidido kang hanapin siya? Mahabang taon na ang lumipas, Bag-ani.
Bakit hindi ka nalang maghanap ng babaeng pakakasalan? Tanong ni Diwata, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Mama, busy ako para sa mga ganyan. 30 ka na ngayon, anak. Dapat ay binibigyan mo rin ng oras ang sarili mo, payo ng ina. Natahimik si Bag-ani. Alam niyang may punto ang kanyang ina, ngunit hindi niya magawang isantabi ang kanyang misyon. Kung sa bagay, utang na loob mo ang buhay mo sa kanya. And I trust you. You know what you're doing, sabi ni Diwata, pilit na ipinapakita ang suporta sa anak. Amihan, tawag ni Diwata habang bahagyang lumingon sa likuran. Ma'am, sagot ni Amihan, ang kanyang boses ay magalang ngunit halatang may kaba. Napakunot noo si Bag-ani nang marinig ang pamilyar na boses na iyon. Dahan-dahan siyang nagtaas ng tingin. Doon niya lamang napansin ang isang babae na nakatungo ang ulo. Ang kanyang itim na buhok ay nakaharang sa kanyang mukha, kaya't hindi niya makita ang kabuuan nito. Pakikuha mo ng maiinom si Bag-ani, utos ni Diwata. Walang imik na tumalima si Amihan. Nakayukong tumalikod siya, ngunit halata ang panginginig sa kanyang mga hakbang. Ang kanyang mga binti ay parang nawalan ng lakas. Sandali, napako ang kanyang mga paa. Nanatiling nakakunot noo si Bag-ani habang pinagmamasdan ang babaeng nakatalikod. Bakit, anak, kilala mo ba si Amihan? Usisa ni Diwata, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Amihan? Ulit ni Bag-ani, ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng emosyon. Oo, siya ang tagapag-alaga ko. I think I saw her somewhere. Nahigit ni Amihan ang kanyang hininga sa narinig. Nagtaka naman si Diwata sa naging reaksyon ng anak. Humakbang si Bag-ani papalapit sa babaeng nakatalikod. Nagkita na ba tayo? Seryosong tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng tensyon. Nanatili itong nakatalikod at walang imik. Hey, I'm talking to you. Look at me, dagdag pa ni Bag-ani, ang kanyang boses ay mas naging matatag. Muling humakbang si Amihan, ngunit bago siya makalayo, hinawakan siya sa braso ni Bag-ani at iniharap. Napakurap si Bag-ani nang makita siya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malaking peklat sa pisngi ni Amihan. Agad niyang ibinaba ang kanyang tingin, tila nahihiya. Ano ba yun, anak? Tanong ni Diwata habang paandarin ang wheelchair at lumapit sa kanila. Dahan-daang bumitaw si Bag-ani sa pagkakapit kay Amihan. Wala, mama. Akala ko ho siya yung kakilala ko. Kukuha lang ho ako ng maiinom, ma'am, sagot ni Bag-ani. Nanatiling nakatungo si Amihan at mabilis na umalis. Nasundan na lamang siya ng tingin ni Bag-ani, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Yes, ma, doon lamang nito sinalubong ng tingin ang ina. Do you know her? Pakiramdam ko, nakita ko na siya. Saan? Nagtatakang tanong ni Diwata. Hindi naman nalabas ng bahay yan si Amihan. Kaya baka kamukha niya lang yung nakita mo, sagot ng ginang. Nanatiling nag-iisip si Bag-ani nang tumano sa di kalayuan. Napahinto ang mga paa ni Amihan nang kahit sa malayo'y magtagpo ang mga mata nila ng anak ng amo. Amihan, halika, tawag sa kanya ng ginang. Napilitan siyang magtungo roon. Ipinatong niya sa mesa ang dala-dalang tray, inilagay ang 2 baso, bago siya tumayo sa tabi ng wheelchair ni Diwata. Sabi ng anak ko'y kilala ka niya. Nagkita na ba kayong dalawa? Tanong ni Diwata. Muling nagtama ang mga mata nila ng binata, pero agad siyang yumuko. Pasimpleng tinapak ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa kanyang peklat. Hindi ho, ma'am. Oh, narinig mo, Roby, antag ni Diwata. Nanatiling pinagmamasdan ng binata ang kasambahay na pamilyar ang boses sa kanya. Siguro nga hindi siya yun, sagot ni Bag-ani, sabay alis ng atensyon sa ina. Lihim namang napabuntong hininga si Amihan. Anyway, mama, kukunin ko lang ho ang mga gamit ko sa kotse, tumindig na ito. Samahan mo siya, Amihan, Ako ho, sagot ng dalaga, kasabay ng paghawak sa dibdib. Oo, sagot ng ginang. Napangiti na lang si Bag-ani nang makita ang pagkabigla sa tagapag-alaga ng ina. Yes, you. I need your help. Sinalubong nito ang tingin niya, pero otomatiko din siyang umiwas. Hindi nawala ang ngiti ni Bag-ani habang naglakad. Sa bawat pag-iwas ng babae, mas nasisigurado niyang may tinatago ito. Naroon si Bag-ani sa trunk ng kotse, kinukuha ang ilang kahon. Sa pagpihit, naroon na ang dalaga, nakatungo. Tulungan ko na po kayo, alok ni Amihan. Napalayo si Amihan nang silipin siya nito.
Sandali pa siyang napaatras nang ay lapit ng binata ang mukha sa kanya. May bag pa ako sa loob ng kotse. Get it, please. Sige po, sir. Kinakabahan siyang tumalima. Mabilis niyang kinuha ang bag at halos bumaba ang isang balikat niya sa bigat niyon. Natawa ng mahina si Bag-Ani sa likuran. Inis itong nilinggan ni Amihan. What? Casual na tanong ng binata bago siya nilampasan. Naabutan ito ni Amihan sa tapat ng isang silid na nakasaradong pinto. Nasan daw ang luningneng? Sabi ni Mama. Oo, kinuha niya ang luningneng mula sa bulsa ng uniforme. Sandali pa niyang sinulyapan si Bag-Ani na nakasandal, nakahalukip-kip, at siyang pinagmamasdan. Nakita nito ang panginginig ng kamay niya habang isinususok ang luningneng sa doorknob. You look tense, puna ni Bag-Ani kay Amihan. Kinontrol naman niya ang panginginig ng kamay niya. And suspicious, patuloy nito. Dahan-dahan niyang nilingga ang anak ng amo. May iniisip akong dalawang dahilan, sabi ni Bag-Ani. Kumurap ang mata ng dalaga. Kilala mo talaga ako. And you're clearly distracted by how handsome I am, dagdag nito. Seryosong lamingga si Amihan. Hindi ko ho kayo kilala. At hindi rin ho ganon ang dating nyo sa mga mata ko. Mauna na ho ako sa inyo para may baba ang gamit nyo. Palam nito nang tuluyang mabuksan ang pinto. Sumeryoso naman ang anyo ni Bag-Ani bago napahinga ng malalim. Kilalang kilala niya ang boses na iyon. May pinapaalala iyon sa kanya. Kumain na ho kayo, ma'am, sabi ni Amihan habang maingat na naglalagay ng hapunan sa plato ni Diwata. Sa pangalawang beses, sinulyapan niya ang malaking orasan na nakasabit sa dingding. Dahan-dahan ho, sabi niya habang pinupunasan pa ang sulok ng labi ng ginang. Napahinto sa paglapit sa dining table si Bag-Ani nang makita ang tagapag-alaga ng ina. Napangiti siya nang maingat na hoiin nito ang hibla ng buhok ng kanyang ina. Hanggang sa mapatitig siya sa malaking peklat nito. Inumin ho, dahan-dahan pa nitong inilapit ang baso sa bibig ni Diwata. Amihan, pwede mo bang imasahe ang paa ko kapag nakahiga na ako? Oo naman ho, wala ka bang pupuntahan mamaya? Napakunot noo si Bag-Ani habang si Amihan naman ay natigilan. Dahan-dahan niyang sinalubong ang mga mata ng ginang na nagtanong. Hindi niya magawang makasagot, may pinupuntahan ka ba o wala? Wala ho, nagpapahangin lang, pilit ang ngiti niya nang itaas ang mukha hanggang sa mahagip niya ng tingin ang binatang anak nito na palapit. Tensyonado siyang lumunok. Sir Bag-Ani, kanina pa po ba kayo riyan? Tanong niya. Bakit? Ayaw mo bang marinig ko ang pinag-uusapan niyo ni Mama? Dagdag na tanong ni Bag-Ani nang nakapamulsang magtungo sa kanila. Casual itong umupo sa silya. Saan ka naman nagpapahangin tuwing gabi? May linyang tanong ni Bag-Ani nang makita ang muling panginginig ng kamay ng tagapag-alaga. Tapos na ho ang pagkain niyo. Hali na kayo, ma'am. Dadalhin ko na po kayo sa kwarto niyo para makapagpahinga, sagot ni Amihan. Saktong tumunog naman ang cellphone ni Bag-Ani. Investigator Makisig, sir. Negative pa rin po ang pinapahanap nyo. Wala na rin ang record ng ospital, tugon ng investigador sa kabilang linya. Napapikit siya sa narinig. Ipagpatuloy mo lang ang paghahanap sa kanya. Magbabayad ako kahit magkano. Opo, sir. Bag-Ani son, sir, ipaghahain ko po ba kayo? Lumapit si Aling Rosa sa binata. Hindi na ho, may pupuntahan ako. I'll go ahead. Nang makalabas ng kusina, sinulyapan niya pa ang nakapinid na pinto ng ina. Dahan-daang ibinaba ni Amihan ang mga paa ni Diwata. Bumaba siya sa kama at tinabingan ng kumot ang nakatulog na ginang. Mr. Acuesta, bumabati kaagad ang nakangiting si Aling Pilar sa bilyonaryong pumasok ng club. Maaga po yata kayo. Heto, ni-reserve ko na ang VIP seat para sa inyo. Seryosong sinulyap pa niya ang braso na hawak ng binabae kaya natatakot na inalis nito ang pagkakakapit sa kanya. Pasensya na, umupo na po kayo, Mr. Acuesta. Nang makaupo na si Bag-Ani, sandali niyang tinanggal ang butones ng suit. Nag-perform na ba si Mysterious Dancer? Hindi pa po, medyo late nga siya ngayon pero siguradong darating yun. Gusto niyo ng scotch? Yes, please. Mysterious Dancer, bakit ngayon ka lang? Napahinto si Amihan sa pagpasok ng dressing room. Malapit na ang performance mo, salubong ni Luningneng. Na-traffic lang. Heto na ang damit mo. Bilis na, girl. Ang daming naghihintay sa'yo. Salamat. Kinuha niya iyon at pumasok sa CR.
Huminto sa labi ni Bag-Ani ang baso ng alak nang biglang mamatay ang ilaw. Doon nabuhayan ang mga nasa loob ng club. Nang magkaroon ng spotlight, naroon na ang pakay niya. Nagsimula itong magsayaw pero natigilan ng mapatingin sa pwesto ng binatang bilyonaryo. Marahang naibaba ni Bag-Ani ang baso habang magkadugtong ang mga mata nila ng misteryosang mananayaw. Tumahimik naman sa loob dahil sa paghinto ng babae. Hoy, sayaw. Napaatras ang dalaga ng sabuyan ng alak ang stage. Anong tinutunganga mo dyan? Sayang ang paghihintay namin dito kung hindi ka sasayaw, sigaw ng isang lasing na lalaki. Nagiigting ang panga ni Bag-Ani sa naririnig. Padubog niyang ibinaba ang baso sa mesa. O kaya, alisin mo na yang maskara mo, patuloy ng lalaki hanggang sa umakyat na ito ng stage. Hoy, bumaba ka dyan. Bawal, sigaw ni Aling Pilar at sinenyasan ang mga bouncer. Anong gagawin mo? Takot na tanong ni Amihan sa lasing na lalaking nakangising palapit sa kanya. Uunahin kong tanggalin yang maskara mo, sagot nito. Isang sipa ang nagpahinto sa lalaki. Mr. Aquesta, bulalas ng misteryosang mananayaw. Hamarang ito sa gitna nila katulad nung isang gabi. Nasapo niya ang bibig nang suntukin pa ng binata ang lalaki. Nagpagulong-gulong ito sa stage hanggang sa mapatingin sila sa mga lalaking pumasok pa ng club, tila kasamahan ng lalaki. Hinawakan si Bag-Ani ng mananayaw sa kamay. Kailangan na nating umalis. Hinayla niya ito para tumakbo. Nagmamadali silang bumaba ng stage. Doon kayo sa exit dumaan. Bilis, sambit ni Aling Pilar. Hinarang ng ilang bouncer ang mga lalaking dumating pa. Hila-hila ni Bag-Ani ang babae palabas ng club. Mahigpit ang kapit nito sa palad niya. Taxi, tawag nito. Nang lamingga ang babae sa kanya'y natitigan niya ang mga mata ng mananayaw. Napakunot noo siya dahil pamilyar iyon sa kanya. Minsan niya nang nakita ang mga matang iyon. Natitigan ang mga matang iyon. Halika na, Mr. Aquesta. Hinayla siya nito papasok ng taxi. Rinig niyang hinihingal na ang babae hanggang sa napalingon ito sa kanya. Ayos lang ho ba kayo? Natuon ang atensyon ni Amihan sa sugat nito sa ilalim ng mata. May sugat kayo? Kumurap ang kanyang mga mata nang pigilan ni Bag-Ani ang palapulsuhan niya. Naghinang ang mga mata nilang dalawa, at dinig na dinig ni Amihan ang kakaibang tibok ng kanyang puso. Ma'am, sir, putol ko huyang titigan ninyo. Saan ho ba tayo? Singit ng driver. Pilit na inalis ng misteryosang mananayaw ang pagkakapit ni Bag-Ani at bumaling siya sa driver. Sa totoo lang, hindi rin niya alam ang sasabihin. Sa Fortune Condominium Building, sagot ni Bag-Ani. Nilinggan siya ng babae. Bakit doon? Saan mo ba ako dadalhin? Sandaling itinoon nito ang atensyon sa kawalan. Doon ho tayo, Manong, ulit ni Bag-Ani. Napalinggan na lang ang dalaga ng samandal sa kinauupuan. Nahihiyang itinaas ni Amihan ang mga braso para takpan ang suot. Nanliliit siya sa tingin ng mga nakakasalubong sa loob ng kondominium. Nasulyap pa niya ang binatang naglagay sa kanya ng hinubad nitong suit. Let's go. Maliit siyang tumango. Pinuna siya nitong maglakad papasok ng elevator. Wala kang balak alisin ang maskara mo. Nilinggan si Bag-Ani ng babaeng mananayaw habang magkatabi sila sa loob. Tayo lang ang nandito. You can take off your mask. Umiwas si Amihan ng tingin ng hawakan ang maskara. Hindi pwede. Hindi ko to pwedeng alisin. Pinagmasdan siya ni Bag-Ani. In that case, you don't trust anyone, saad niya habang itinitig ang tingin sa ibang banda. Mahirap magtiwala, Mr. Aquesta. Then why are you here with me? Marahan siyang nilinggan ng babae. Kung wala kang tiwala, bakit sumama ka sa akin? Hindi mo pa ako ganang kilala, patuloy pa ng binata. Hindi mo ako ililigtas ng paulit-ulit kung katulad ka rin nila, sagot ng dalaga. Humarap si Bag-Ani sa kanya. Kung ganun, bakit hindi mo ako pagkatiwalaan na makita ang mukha sa likod ng maskara na yan? Ngumiti si Amihan. Dahil baka pagsisihan mo yun. Kaya mas magandang hindi mo na makita, Mr. Aquesta. Nang bumukas ang elevator, naunang lumabas ang babaeng mananayaw. Sorry, medyo marumi, saad ni Bag-Ani nang makapasok sila sa magarang unit nito. Dinala nito sa isang kwarto ang bitbit na mga damit habang si Amihan naman ay naglalakad sa loob. Kung nandito ang mama mo, siguradong magagalit yun, saad ni Amihan. Napahinto si Bag-Ani sa tapat ng pinto habang daladala ang first aid kit.
Napatingin sa kanya ang misteryosang babae na halatang pagkabigla rin sa sinabi. Anong alam mo sa kanya? Tanong ni Bag-ani. Kasi, ganon ang mga nanay. Ayaw nang makalat at galit sa maruming bahay, natatarantang paliwanag nito habang umiwas ng tingin. Nagdiretso ang binata sa sofa at naupo. You can leave when the sun rises. But for now, kung gusto mong magpahinga, you can go to my room. Itinuro ni Bag-ani ang malapit na kwarto. Naglakad si Amihan papunta roon pero muling nilinggan ng binata na hirap lagyan ng gamot ang sugat sa ilalim ng mata. Tulungan na kita, seryosong sabi ng dalaga. Tining-ala siya ng bilyonaryo. Umupo siya sa tapat nito at kinuha ang bulak. Maingat niya iyong pinunasan. Salamat sa pangalawang pagkakataong niligtas mo ako. Nagtama ang kanilang seryosong mga mata. Nakita ni Bag-ani ang maliit na ngiti ng kaharap. Natitigan niya ang pamilyar na mga mata nito. Habang ang iba, mapagsamantala, ikaw, paulit-ulit mong ginagawa. It's important to me that you stay safe. And one thing, kapag nakikita kita, may naaalala ako sa'yo. Tumaas ang magkabilang kilay nito na ikinangiti niya. Hindi ko palang malaman kung sino, dagdag ni Bag-ani. Nakita niya ang panginginig ng kamay ng mananayaw nang ibaba nito ang hawak na bulak. Tapos na talaga, tanong ni Bag-ani. Kinapa ng binata ang pisngi. Akmang tatayo na ang dalaga nang hawakan siya nito sa kamay. Kailangan mo pa tong ilagay. Inabot niya ang kapirasong band-aid sa kaharap. Hindi naman siguro to magiging big deal dahil 2 beses naman kitang iniligtas, pakonsensya pa niya. Napangiti si Bag-ani nang napipilitan itong bumalik sa kinauupuan. Dumukot ang misteryosong mananayaw na marahan niyang ikinasal sa sofa. Nagtatanong ang anyo nitong sinalubong ang kanyang tingin dahil sa paglayo niya. Hindi ko ho ito mailagay ng maayos, Mr. Acuesta, sabi ng babae. Kumaibat ang lalamunan ng bilyonaryo bago huminga ng malalim. Inilapit ang mukha sa dalaga. Ito naman ang natigilan habang halos maduling sa lapit nila sa isa't isa. Do it, seryosong sabi ni Bag-ani. May puwersa at mabilis pa sa kidlat ng idikit iyon ng babae sa sugat sa ilalim ng mata niya kaya siya ang napangiwi at muling napasandal. Matulin nitong tumayo at umalis. Sandali, habol ni Bag-ani, pero naisara na nito ang pinto. Nakangiti na siya habang nakatitig sa isinarang pinto. Hawakan na lang ni Bag-ani ang band-aid ni Amihan. Ma'am, patakbong lumabas ng bahay ang dalaga bago lumapit sa wheelchair ni Diwata. Kanina pa kita tinatawag. Saan ka ba galing? Sa kwarto ho. Saan ho ba tayo pupunta? Gusto kong lumabas kahit umikot lang tayo sa loob ng village. Sige ho, ma'am. Nakangiting itinulak ni Amihan ang wheelchair palabas ng gate. Sakto namang kabababa lamang ni Bag-ani ng sariling kotse. Sandaling nagtama ang mga mata nila ng binata. Oh, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Diwata sa anak nang mapansin ang maliit na band-aid sa ilalim ng mata nito. Nahawakan naman iyon ng binata. At saan ka natulog? Sunod-sunod na tanong ng ginang. May babae ka bang kinalolokohan? Aba, dapat ay ipakilala mo sa akin yan, patuloy nito. Sinulyapan pa ni Bag-ani si Amihan. Saan kayo pupunta? Dadalhin ko lang si ma'am sa park, sagot nito, agad na pinutol ang pakikipagtitigan sa kanya. Tara na po, ma'am. Nang dumaan ang tagapag-alaga ng ina, pasimpleng sinulyapan niya ang nanginginig nitong kamay. Sino kaya ang kinalolokohan ng anak ko? Tanong ni Diwata. Baka naman ho wala, baka kaibigan lang, sagot ni Amihan habang itinutulak ang wheelchair. Kaibigan, mukhang galing sa gulang si Bag-ani-san. Baka may sabit ang kinalolokohan niyang babae. Sana lang ay huwag siyang pumatol sa kung sino. Napakurap ang mata niya at napahinto. Oh, bakit? Tining-ala ni Diwata si Amihan. Wala po. Napalingga si Amihan sa boses na yun. Naroon pala si Bag-ani. Naging dahan-dahan ang kilos nito sa kanyang paningin. Bakit, anak? Huminto ito sa tapat ni Amihan. I'm coming with you, sagot ng binata bago sinalubong ang mata niya. Let's go, tanong nito habang nakangiting itinulak ang wheelchair ng ina. Tara na, Amihan, antag ni Diwata. Oo ho. Hindi maialis ni Amihan ang mata sa nakatalikod na si Bag-ani. Gumuhit din ng maliit na ngiti sa kanyang labi. Nadaanan nila ang ilang may edad na babae sa daan na kaibigan ng amo. Abay, sino ba yung kasama mong napakagwapo? Tanong ng isa. Siya ang kaysa isa kong anak, nakangiting sagot ni Diwata.
Siya ba yung na-hospital nung bata pa? Yung dinala sa Amerika para ipagamot, lihim na sinulyap pa ng nakayukong si Amihan si Bag-Ani. Tumango naman ang ginang. Ipakikilala ko ang anak ko sa inyo. Maganda yun. Katulad mong alaga ang balat, sabi ng isa. Nahawakan ng dalaga ang peklat sa mukha. Amihan, nariyan ka pala. Doon lamang siya napansin ng isang kapitbahay. Oo, nangiti niya habang banayad lamang ang pagtaas ng mukha. Dadalhin ko sana tong garbage namin sa dulo kaso hinihingal ako. Akin na ho. Ako na hong bahala. Nagmamadaling kinuha iyon ni Amihan para hindi na rin marinig ang usapan ng mga ito. Sinundan ng seryosong tingin ni Bag-Ani ang dalagang hila-hila ang basura. Siya nga pala, Diwata, may skincare na ibinigay ang anak kong dermatologist sa akin. Ibigay mo kaya kay Amihan. Baka sakaling mawala ang peklat sa mukha niya, saad ng kapitbahay. Nakakunot noon namang binalingan iyon ni Bag-Ani. Oo nga pala, para hindi na matakot ang mga bata rito sa village sa kanya, sang-ayon naman ang isa. Akmang sisigat na si Bag-Ani nang unahan siya ng ina. Huwag niyong pagsasalitaan ng ganyan ang tagapag-alaga ko, pagtatanggol ni Diwata sa dalaga. She's more than the looks. Higit siya sa mga babaeng makinis dyan. Hindi siya pabaya sa trabaho, at kung alagaan ako niyan ay para niya akong tunay na ina. At ipagtatanggol ko naman siya na parang isang tunay na anak sa katulad yun na peklat lang ang nakikita, seryosong sagot nito. Natahimik naman ang mga ito. Very well said, Mama, nakangiting sambit ni Bag-Ani. Itinulak na niya ang wheelchair paalis. From what I've heard, mukhang napalapit na ang tagapag-alaga niyo sa inyo. Simula ni Bag-Ani nang ihinto sa village park ang ina. Umupo siya sa tapat nito. Mahal ko si Amihan, anak. Siya ang araw-araw kong karamay sa buhay, napangiti siya sa narinig. Hanapin mo na ngayon at baka kung saan pa itinapon ang basura ng plastik nating kapitbahay. Okay lang ba na maiwan ko kayo rito? Oo naman. Sige na, hanapin mo na siya. Monster. Halos mabali ang batok ni Amihan sa pagtungo ng makasalubong ang ilang bata, hila-hila niya ang itim na plastik ng basura. What happened to your face? Patuloy ng mga paslit. Huminto ang mga paa ni Bag-Ani habang nakapamulsa, seryosong pinagmasdan niya ang dalagang nakatalikod. Nagulat si Amihan nang may humablat sa kanyang daladala. Sir. Basta na lamang hinagis ni Bag-Ani ang hawak bago hinarap ang mga bata. Kids, you don't talk to her that way. It's true, she's ugly. She has burns on her face, sagot ng isa sa kanila. Yumuko si Amihan. Halos lumubog siya sa kinatatayuan sa sobrang hiya at awa sa sarili. Mali ang ginagawa nyo. Go home, matigas na utos ni Bag-Ani. Tumalikod na ang mga bata at nagtakbuhan. Inis na huminga si Bag-Ani bago dahan-daang humarap sa dalaga. Are you okay? Oo ho. Akmang aalis si Amihan nang pigilan siya sa pulso ng binata. Look at me, seryosong utos nito. Asiwa niyang itinaas ang tingin. Marahang hinawakan nito ang kanyang baba at maingat na itinaas. Nagtagpo ang mga mata nilang nasisinagan ng araw. Hindi mo kailangang itago ang mukha mo. You should walk like everyone else. Chin up and head straight, dagdag pa ni Bag-Ani. Napakurap naman si Amihan. You have nothing to hide, dagdag pa ng binata. Masuyong hinaplos nito ang kaliwang pisngi niya. Bakit ho ang buti niyo sa akin? Lakas loob niyang tanong. Dahil mahal ka ng mama ko, sagot nito. Nangilid naman ang luha ng dalaga sa narinig. Kaya po protektahan ko ang mga mahal niya. Salamat ho, Sir Bag-Ani. Mahina niyang sagot. Ibinaba ng binata ang kamay at sandaling pinagmasdan ang mukha ng kaharap. Sigurado siyang hindi ito ang unang beses na nakita niya ang mukha nito. Nang tingnan ni Amihan ang mga mata niya, siya na ang natatarantang umiwas. Let's go. Hinihintay na tayo ni Mama. Sabi ni Bag-Ani. Nagpupunas ng luha, sumunod ang dalaga. Binagalan naman ni Bag-Ani ang hakbang para makasabay si Amihan sa kanya. Bag-Ani son. Yes, Mama, sagot ni Bag-Ani nang bumukas ang pinto. Naroon ang binata na nakasuot ng robe. Suot mo ba ito? Tanong ng ina, nakakunot noo habang sinipa ng tingin ang dalawang suot na nasa kanyang harapan, ang eksaktong ibinigay niya sa misteryosang mananayaw sa club. Saan niyo ho ito nakuha? Tensyonadong tanong niya sa ina. Mabilis na hinagis ni Amihan ang mga maruruming damit niya sa laundry. Nasaan na ba yun? Nag-aalala niyang tanong sa sarili.
Amihan, ano bang hinahanap mo? Halos itaktak mo na yung buong kwarto mo, patuloy ni Aling Rosa. Manang, nakita niyo ho ba yung dalawang suit na nandito? Kinakabahan niyang tanong. Lingunin nito si Aling Rosa. Manang, natigilan si Amihan nang sabay nilang tawagin ni Bag-Ani ang matanda kasabay ng pagbukas ng pinto. Sir, may kailangan ho kayo, nakangiting tanong ni Aling Rosa. Seryoso itong lumapit sa matanda. Where did you get this? Itinaas ng binata ang dalawang suit sa tray ni Amihan. Nanatiling nakangiti ang matanda at walang abog nitong sagot. Mariing napapikit ang dalaga. Dahan-dahan namang bumaling si Bag-Ani dito. Amihan, matigas nitong ulit. Kaya lang niya napilitang salubungin ito ng tingin. Where did you get my suit? Nanahalo lang po sa mga damit ko. Kahapon ho kasi, galing ako sa kwarto nyo. Nanguha ako ng maruminyong damit para isabay sa akin. You're lying, putol nito na ikinatahimik niya. Sinulyapan pa ni Bag-Ani ang mga nanginginig na kamay ng dalaga. At isang babae lang ang naaalala niya sa mga kamay na iyon. I gave the suits to someone else. Kaya bakit nasa iyo to? Seryosong tanong nito. Mataas ang tahip ng dibdib ni Amihan habang nakikipagtitigan sa binata. Nanahalo lang po talaga yan sa damit ko, sir, paninindigan niya at tumungo. Bakit ho ba, sir? May ano ho ba sa suit nyo na yan? Singit nang nagtatakang si Aling Rosa. Sandaling galit na tinitigan ni Bag-Ani ang tagapag-alaga ng ina bago umalis. Nakatitig lang si Amihan sa refleksyon niya sa salamin habang suot ang maskara. Bagay na bagay sa kanya ang kulay. Mas lalong umangat ang kanyang kagandahan. Ang ganda mo, puri ni Suzy na hawak ang pulang lipstick na inilagay sa labi niya. Okay ka lang ba? Bakit parang ang lungkot mo? Pagod ka ba? Sunod-sunod na tanong ng kaibigan niya. Seryosong sinalubong niya ng tingin si Suzy bago tumango ng maliit. Sa bagay, kahit ako, sa tuwing pumapasok ako rito sa club, hindi pa man nagsisimula, napapagod na ako. Idagdag mo pa yung mga bastos na lalaki, Ryan. Pero ganon talaga, kailangan magtiis para makaraos sa araw-araw. Sa totoo lang, sa tuwing nasa ibabaw ako ng stage, parang gusto ko nang bumaba. Nakakapagod na tignan ka ng mga lalaki at paulit-ulit bastyusin. Malungkot niyang tugon. Nasa gitna ng madilim na entablado ang babaeng mananayaw nang bumukas ang spotlight. Kumurap pang naluluhan niyang mga mata nang umugang ang sigawan. Pero hindi makagalaw ang kanyang baywang. Sayaw na, mysterious dancer, tudyo ng mga lalaki. Pilitang gumalaw siya hanggang sa paglingon niya'y natanong niya ang bilyonaryong kakapasok lang ng club. Kusa siyang napahinto. Ano ba yan? Sumayaw ka na, mas lalong umingay ang mga lalaking nagrereklamo. Napakunot noo si Bag-Ani nang mamatay ang ilaw. At nang magkaroon ng liwanag, wala na sa stage ang misteryosang mananayaw. Ayos ka lang ba, mysterious dancer? Tanong ng binabaeng may-ari ng club sa backstage kay Amihan. Bakit hindi ka makasayaw? Baka hindi na kaya ng mga buto mo, parinig nito. Nakangising si Maganda. Tumahimik ka dyan, Maganda, ha? Gigil na saway ni Aling Pilar. Iminwestro naman ni Luning nang ang nakasaradong bibig nito, na ikinairap ng nauna. Pasensya ka na, gusto ko mang pagpahingahin ka ngayong araw, pero nagbayad na kasi yung mga parokyana para sa performance mo, paliwanag ni Aling Pilar. Babalik ulit ako sa stage, napipilitan niyang sagot. Humakbang na siya, pero may humarang sa kanya. Mr. Aquest, bati ni Aling Pilar. May kinuha ang bilyonaryo na tseke at inabot ito sa may-ari ng club. Ibalik mo ang binayad nila. I'll pay for her tonight, tuwid na sinabi ni Bag-Ani. Inabot nito ang palad ng babae at dinala siya sa VIP room. Nang makarating doon, iniupo ng binata ang mananayaw. You look tired. Bakit hindi ka pa huminto? Hindi pwede, tugon ng babae habang nakatitig ang mata sa sahig. Wala ka bang ibang trabaho? Tanong ni Bag-Ani. Tiningala nito ang binata. Bakit ba nandito ka na naman? Bakit gumagastos ka ng malaki para lang sa wala? Sapat na ang ligtas ka. That's it. Kumakabog ang mga mata ni Amihan. Umupo si Bag-Ani sa kaharap na silya habang magkahinang ang kanilang mga mata. I feel like I've known you before. Tell me, nagkakilala na ba tayo, mysterious dancer? Sa bagay, if you do really know me, you'd probably have quit this job by now. Patuloy ni Bag-Ani habang sinulyapan ang mga kamay nitong nanginginig. Hindi pwede. Bakit hindi? Marami akong obligasyon sa buhay,
At walang nakakakilala sa akin dito, kahit ikaw. Nagsalubong ang mga kilay ng binata hanggang sa tumunog ang cellphone nito. Tumayo si Bag-ani at sinulyapan ang mananayaw. You stay here and rest hanggang sa matapos ang trabaho mo, bilin niya bago umalis. Napahinga lang si Amihan. Sandali siyang tumayo at natitigan ang salamin na nasa loob ng VIP room. Dahan-dahan niyang inalis ang maskara, at doon nakita niya ang buong itsura niya. Nararamdaman niyang nakikilala na siya ng anak ng amo. Pero bakit, sa lahat ng tao, sa lalaking ayaw niya pang ipakita ang dahilan sa likod ng maskara, ang unang nakaalam ng kanyang sikreto? Amihan, Ma'am Gracia. Natigilan si Amihan nang maabyutan sa sala ang ginang at anak nito. Halika rito. Bakit ba hindi ka lumapit? Pasensya na ho. Gusto niyo ho bang maglakad? Tanong niya. Lihim na sinulyapan pa ni Bag-ani ang dalagang nagtungo sa ibaba ng ina. Inayos nito ang paa ng mama niya sa wheelchair. Ibibigay ko lang ang sahod mo para makapagpadala ka na sa pamilya mo, sabi ni Gracia habang iniabot ang isang sober sa kanya. Sige na, magpunta ka na sa Ritan Center. Saktong pagtayo ni Amihan ay tumindig na rin si Bag-ani. I have to go, mama. Aalis ka rin. Isabay mo na si Amihan, suhestyon ng amo. Hindi na ho, maghihintay ako sa labas, putol ni Bag-ani. Nang akmang lilinggan nito, naglakad na ang binata paalis. Napahinto si Amihan sa gate nang makita niyang naghihintay sa labas ng kotse ang anak ng amo. Nahihiya siyang lumapit dito. Mauna na ho kayo. Seriously. Naghintay ako tapos paunahin mo ako, awat nito sa kanya habang nakakunot noo. Kasi ho, sumabay ka na. I won't take no for an answer. Binuksan ni Bag-ani ang pinto ng passenger seat kaya walang nagawa si Amihan kundi sumakay doon. Tahimik ang pagmamaneho ng binata. Nasa ang Bag-ani siya ang pamilya mo, basag nito sa katahimikan. Sa Isabela ho. Seryosong sinulyapan ni Bag-ani si Amihan na nakatanaw sa bintana. Humanga siya sa pagmamahal nito para sa pamilya, pero hindi na siya magtataka dahil saksi siya kung paano nito inalagaan ang kanyang sariling ina. Siguradong gagawin nito ang lahat para sa malayong pamilya. May parte tuloy sa puso niya ang nagsasabing masarap mahalin ang tulad ng dalaga. Ma'am, parang kakapadala niyo pa lang noong isang araw. Ganito rin kalaki yun, puna ng babae sa remittance center. Napatingin si Amihan kay Bag-ani na nakatayo sa tabi niya. Pakipadala na lang po ulit sa pamilya ko, nauutal niyang sabi sa babae. Lihim ang sulyap ng binata sa ilang libong pera bago pinagmasdan ang kasamang dalaga. Tara na ho, Sir Bag-ani. Habang lula ng sasakyan, napansin ni Amihan ang pag-iiba ng direksyon ng kanilang tinatahak. Teka lang ho, saan ho tayo pupunta? Sa pupuntahan ko. Kasama ho ako, ang tanong niya kay Bag-ani. Sinalubong nito ang kanyang tingin. Siyempre, sinamahan kita kanina. Return the favor, please, tugon ng gwapong milyonaryo. Pumasok sila sa isang salo na walang tao. Sir Bag-ani, bati ng mga staff. Pero wala hong tao rito. Casual na humarap sa kanya si Bag-ani. Kasi ni-reserve ko to para sa'yo lang. Napansin ni Bag-ani na halos lahat ng sweldo ni Amihan ay pinapadala niya. Actually, sobra-sobra pa nga sa sahod mo bilang tagapag-alaga ni mama ang pinapadala mo. So for sure, may iba ka pang trabaho. Napahigpit ni Amihan ang paghinga. Dumukwang pa sa tenga niya ang binata. You deserve this after 2 jobs. Muli itong humarap habang nakangiti. Now, please sit down. Hinawakan siya nito sa baywang at dinala sa isang silya. Binabasang magazine si Bag-ani nang magtaas siya ng tingin. Napangiti ito nang makita si Amihan. Nahihiya namang lumapit ang dalaga. Tumayo ang bilyonaryo sa harap niya. Hindi mo kailangan magsuot ng kung ano para lang itago ang mukha mo, sabi ni Bag-ani. Hinawakan siya nito sa balikat at marahang hinarap sa salamin. Your flaws are a part of what makes you beautiful and one of a kind. Napangiti ang dalaga habang pinagmamasdan ang mukha niya. May kolorete man ito, hindi nito nagawang takpan ang naroon na peklat. Wala nang mabigat sa kanyang loob, lalo na't pinapagaan ng kasama ang kanyang pakiramdam. Maraming salamat, Bag-ani, sabi ni Amihan. Nang bumaba siya ng kotse sa tapat ng bahay, huminto muna siya. You're welcome. Pasasalamat ko na rin yan sa pag-aalaga mo kay mama, sagot ni Bag-ani. Tumango si Amihan at ngumiti ng maliit. From now on, you can tell me everything. Napunit ang ngiti sa labi niya.
Siguro nga hindi pa tayo gaanong magkakilala, but you can always be honest with me. Amihan, tawag ni Gracia na nasa pinto. Sige na, pumasok ka na, saad ni Bag-Ani. Pagpasok ng dalaga, saktong tumunog ang cellphone ni Bag-Ani. Investigator Makisig, may update na po ako sa pinapahanap nyo, sir, bungad ng investigador. Dahil nasunog ang ospital kung saan kayo galing, walang natira na kahit anong record ng pasyente. Pero isang nurse ang nakausap ko. Kakilala niya ang pamilya ng babae na nagligtas sa inyo sa nangyari. Nasaan siya? Sa Isabela. Doon daw nagpatuloy sa buhay ang bata at ang kanyang pamilya. Isabela, ulit ni Bag-Ani habang nililinga ang dalagang papasok na ng bahay. Inayos ni Amihan ang kumot ng tulog na si Gracia. Sinulyapan niya ang orasan sa ibabaw ng mesa. Madilim na, kaya kailangan na niyang pumasok sa isa pa niyang trabaho. Iniladlad niya ang buhok bago lumabas ng bahay. Kip-kip niya ang bag habang nagmamadali sa paglalakad. Sa exit ng club siya dumaan. Bago pumasok, sinuot niya ang maskara at humarap pa siya sa salamin para tingnan iyon. Pero natigilan siya nang makita ang refleksyon. Sir Bag-Ani, naibulalas niya. Seryosong lumapit ang binata sa kanya habang nakapamulsa. Sir Bag-Ani, ulit ni Amihan sa kinakabahang boses. You usually don't call me that way, Miss Mysterious Dancer, sabi ni Bag-Ani. Nahigit niya ang hininga sa narinig. Nakangiting inayos nito ang maskara niya. Hindi ko alam kung bakit patuloy mong sinusuot yan kahit sabihin ko na wala kang dapat itago. Ah, anong sinasabi nyo? Mauna na ho ako, galit-galaitan niyang sagot. Akman na siyang aalis, pero nablat siya sa braso ni Bag-Ani. I know it's you, Amihan. Huminto ang tibok ng puso niya. Ikaw at ang misteryosang mananayaw ay iisa. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi pa ba sapat ang sinasahod mo sa pagtatrabaho kay mama, at kailangan mo pang pumasok sa isang club at magtago? Pilit siyang kumakalis sa pagkakakapit ng binata. Tell me, magkano ang kailangan mo? Bibilhin kita, Amihan, para huminto ka na sa pagsasayaw dito. Isang malutong na sampal ang pinalipad ni Amihan sa pisngi ng bilyonaryo. Bibilhin mo ako. Nagkamali ako. Akala ko hindi katulad ng iba, sambit niya ng dismayado. Inagkita pa lamang niya ang tagapag-alaga ng ina, ay iba na ang pakiramdam niya rito. Pinapaalala nito sa kanya ang babaeng mananayaw. Iisa lang ang dating ng presensya ng dalawa sa kanya, espesyal iyon, at hindi niya maipaliwanag. At hindi nga siya nagkamali. Nagmamadaling pumasok ng dressing room si Amihan nang tumunog ang kanyang cellphone. Hello, anak, sagot ng nasa kabilang linya. Nay, natanggap na namin ang padala mo. Kaunti na lang at mababayaran na natin ang kabuuan ng utang, sabi ng ina. Napangiti siya, kasabay ng mga luha. Mababayaran na natin ang gastos sa pagpapagamot ng operasyon mo. Tumango siya ng marahan. Ang dahilan kung bakit patuloy siya sa pagsasayaw ay ang pagkakabaon nila sa utang dahil sa kanya. Kasabay ng pagkasunog ng isang ospital ay ang pagkasunog din ng kanyang mukha, na nag-iwan ng peklat sa kanya. Lumipat sila sa Bag-Ani siya, at doon siya pinagamot ng pamilya. Dahil hindi sapat ang sahod niya bilang tagapag-alaga dito sa Maynila, napilitan siyang magsayaw sa club para sa mas malaking halaga. Idagdag pang hindi rin siya matanggap sa trabaho dahil sa naging epekto ng sunog sa kanyang mukha. Huwag ho kayong mag-alala, Nay, sagot niya. Mababayaran natin lahat ng utang natin, paninindigan ni Amihan. Nang ibaba ang cellphone, humarap siya sa salamin at pinunasan ang mga luha. Ngayong alam na ni Bag-Ani ang totoo, may kung anong luwag sa kanyang dibdib. Mysterious Dancer, tawag ni Aling Pilar habang pumapasok sa loob. Ayos na ba ang pakiramdam mo? Marahan siyang tumango. Siya nga pala, medyo iniba namin ng kaunti ang prod mo. Kasama mo na si Maganda at ang ibang club magpe-perform ngayon sa stage, dagdag ni Aling Pilar. Napatingin siya kay Amihan. Para naman may kasama ka na at hindi na maulit yung nangyari. Okay. Salamat ho. Sige, mauna na ako. Sumunod ka na, sagot ni Amihan. Inayos lamang sandali ni Amihan ang sarili bago lumabas. Nagtungo siya sa gitna. Kahit madilim, nakita niya ang masamang tingin ni Maganda. Sigawan muli ang namayani ng bamaha ang liwanag. Nagsimulang sumayaw ang mga babae. Sinulyapan pa ni Amihan ang unahang silya, ngunit wala roon ang binatang bilyonaryo.
Inaasahan niya na iyon dahil alam na nito ang pangit na sikreto sa likod ng kanyang maskara. May kirot sa puso niya dahil doon. Nagpalit sila ng pwesto ng mga kapwa dancer, ngunit sinadyang pati ni maganda ang kanyang paa kaya siya nadapa. Sa pagkakayuko, nahulog ang suot niyang maskara. Natahimik ang mga nanonood sa loob ng club. Si Amihan naman ay nanatiling nakayuko, tigagal na nakatitig sa maskarang nasa sahig. Umugang ang bulungan. Lumapit si maganda sa kanya, pilit siyang pinapatayo. Tayo na, mysterious dancer, sabi ni maganda. Hindi naman magawang magsalita at kumilos ng dalaga. Bakit ganyan ang itsura niya? Yun ang malinaw na narinig ni Amihan. Nagtatakang sinilip naman siya ni maganda. Ano yan? Gulat nitong bulalas kasabay ang pagbitaw sa kanya. Takot pa itong umatras. Anong nasa mukha niya? Akala ko pa naman maganda siya. Yun pala, halimaw ang nasa likod ng maskara, patuloy na pag-uusap ng mga lalaki sa loob ng club. Bumaba ka na riyan. Sayang ang pera namin, sigaw ng isa. Napaatras ang naiiyak na si Amihan. Napalitan ng tawa ang dating paghangang naririnig niya. Lumayas ka na riyan, umuugong ang sigawan ng mga panlalait at pagpapaalis sa kanya ng lahat. Napatingin siya kay maganda na may naawang tingin sa kanya. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang luha, hanggang sa may mahigpit na kamay na humawak sa kanya. Sir Bag-ani, bulalas niya. Bamaling ang binata sa mga lalaking nagsisigawan. Anong ginagawa nyo? At sinong halimaw ang tinatawag nyo? Seryosong tanong nito. Bakit hindi nyo tignan ang sarili ninyo? Unti-unting tumahimik ang nagkakaingay na mga customer. Kayo ang totoong halimaw dito, hindi siya. Hindi ang babaeng ginagawa ang lahat para sa pamilya niya, dagdag ni Bag-ani. Dahan-daang humarap si Bag-ani kay Amihan. Don't listen to them. Para sa akin, ikaw ang pinakamaganda rito, Amihan, sabi niya habang pinupunasan ang mga luha ng dalaga bago siya niyakap. Malungkot na nanonood sina Aling Pilar at Luning nang sa dalawang nasa ibabaw ng stage, habang ang lahat ng club dancers ay puno ng inggit ang anyo. Ako si Amihan. Pasensya na kayo, Madam Aling Pilar, Luning nang, sabi niya. Kaharap niya ang binabaeng may-ari ng club at ang kasamahan na itinuring siyang kaibigan. Kung nagtago ako sa likod nito, dagdag niya habang sinulyapan ang hawak na maskara. Naiintindihan ka namin. Totoo naman, nasa panahon ngayon, hinahangaan lamang ng mga tao ang gandang nakikita ng mga mata nila, tugon ni Aling Pilar. Hinawakan siya sa kamay ni Luning nang. Pero kami, nakikita namin ang gandang mayroon ka, Amihan. Ganoon din si Mr. Aquesta, dagdag pa ni Luning nang. Naiiyak siyang tumango. Ikaw ang dapat unang nakakaalam ng bagay na yun, Amihan, sabi pa ni Luning nang. Niyakap siya ni Aling Pilar at Luning nang. Nakita niya rin ang palapit na si maganda at ang iba pang kasamang mananayaw. Pasensya ka na, Amihan, sabi ni maganda. Humarap siya sa mga ito nang kumalas sa pagkakayakap sa dalawa. Hindi ko alam na ganoon ang mangyayari. Napatawad na kita, maganda. Sorry din. Nagpadala ako sa inggit. At yun yung pangit sa akin na hindi ko matatakpan, sagot ni maganda. Maganda ka at magaling sumayaw. Hindi mo yun dapat maramdaman, sagot ni Amihan. Tumango ang naiiyak na si maganda at hinawakan pa siya sa kamay. Sandaling pinagbasa ni Amihan ang club. Nang makalabas, may ilang taon din niyang itinago ang mukha niya sa trabaho. Maluwag sa kanyang dibdib na wala na siyang itinatago ngayon. Hindi kaya tinanghali at nagmamadali ngayon. Magaan ba? Tanong ni Gracia nang lapitan niya kinaumagahan. Ngumiti siya nang humarap dito. Ma'am Gracia, may gusto ho sana akong sabihin sa inyo. Ano yun, Amihan? Sa pagtatrabaho ko ho rito. Sagot niya, kasabay ng pagtigil. Kasabay niyo ng pagtatrabaho ko rin sa... Sandali pa siyang natigilan. Sa club. Oho. Natigilan si Gracia, napagtanto ang madalas na pagiging huli ni Amihan tuwing umaga. Bakit ngayon mo lamang sinabi? Pasensya na ho kayo, sagot ni Amihan. Hinawakan ni Ginang Diwata ang kamay ng dalaga. Wala akong dahilan para magalit sa'yo. Ginawa mo ang ginawa mo dahil alam kong may dahilan. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Kilala ko ang puso mo, sabi nito. Maraming salamat ho, Ma'am Diwata, tugon ni Amihan. Niyakap siya nito bago sila parehong naiiyak ng magkales. May hihilingin sana ako sa inyo, Ma'am Diwata, sabi ni Amihan. Sir, sit down,
Tinig ni Bag-Ani habang itinuro ang silya sa investigador. Nakita ko na ho siya, sabi ni Bag-Ani, ramdam ang pagkabog ng kanyang dibdib. Inabot nito ang isang envelope. Nang buksan iyon ni Diwata, kumurap ang kanyang mga mata. Naroon ang Amihan 1 ni Amihan, may peklat, kasama ang kanyang pamilya. Siya si Amihan Ignacio. Siya ang babaeng nagligtas sa inyo noong sunog sa ospital. Napag-alaman ko na kasalukuyan siyang nasa Maynila ngayon para magtrabaho dahil baon sila sa utang buhat ng pagpapaopera ng nasunog niyang mukha. Walang tumanggap na trabaho sa kanya sa Isabela dahil sa peklat niya, kaya siya nakipagsapa-amihan dito, paliwanag ng investigador. Mabilis na kinuha ni Bag-Ani ang envelope at nagmamadaling lumabas ng ospital. Amihan, tawag ni Bag-Ani nang nasa loob na siya ng bahay. Bag-Ani son, nagtatakang wika ni Diwata nang itulak ni Aling Rosa ang wheelchair papalapit sa anak. Anong nangyayari? Where's Amihan? Tensyonadong tanong niya. Hindi agad nakasagot ang kanyang ina. Ma, nasaan na siya? Tanong niya ulit. Umalis na siya. Nagpaalam na siya kanina, sagot ni Diwata. Nasapo ni Bag-Ani ang noo. Hiniling niya na umalis na dahil nahihiya siyang manatili rito matapos mong malaman ang katotohanan tungkol sa kanya, dagdag ni Diwata. I need to find her, Mama, sagot niya. Nagtagpo ang mga mata nilang mag-ina. At kahit sino pa siya, tatanggapin ko siya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Diwata. Siya ang matagal ko nang hinahanap. Hindi kita maintindihan, Bag-Ani. Si Amihan ang batang nagligtas sa akin sa ospital noon, Ma, sagot niya. Mabilis na nangilid ang luha ni Diwata sa narinig. Pagod na ibinaba ni Amihan ang bag nang makauwi sa kanilang payak na bahay. Ngumiti siya ng malungkot habang sinulyapan ang dalawang maliliit pang kapatid bago ang sakiting ina. Biglaan yata ang pag-uwi mo, sabi ni Salin, ang kanyang ina. Tiningnan niya ito habang nagbabadya ang mga luha. Bakit, anak? Tanong ng ina. Nay, hindi na niya napigilan ang pag-iyak bago niya maakap dito. Ayos lang, anak, nandito si nanay, sabi nito. Hawak ni Amihan ang Wallace Tingting nang lumabas sa kubo kinaumagahan. Napangiti siya ng maliit nang makita ang magandang paligid. Naalala niya ang bahay ng amo na si Diwata. Kumusta na kaya si Ma'am? Tanong niya sa sarili. Hanggang sa anak naman nito ang rumehistro sa kanyang alaala. Malalim ang naging paghinga niya hanggang sa mapatingin siya sa dumaan na mga kapitbahay sa bakuran. Nakauwi na pala si Peklat, rinig niyang sambit ng isa. Iniwas ni Amihan ang mukha at itinakip ng husto ang telang nakapulupot sa leeg at nakatabing sa kanyang mukha. Tao po, natigil siya nang marinig ang humantong pamilyar na boses. Amihan, tawag nito. Dahan-dahan niyang itinuwid ang likod. Nang lumingon, hinangin ang tela na nakatakip sa kanyang mukha. Sir Bag-Ani, bulalas niya. Nanatiling seryoso ang binata sa tapat ng kahoy nilang tarangkahan. Anong ginagawa niyo rito? Tanong niya. Doon lamang ito ngumiti. Ano sa tingin mo? Nagmadali siyang tumalikod. Amihan, mapapagod ka lang dahil kahit saan ka pa pumunta, susundan kita. Pero bakit? Alam niyo na ngayon ang totoo, dugtong niya nang muling humarap. Na ako ang misteryosang babaeng nagsasayaw sa club, na itinatago ang peklat sa mukha sa likod ng maskara. At tingin mo, dahil lang doon, lalayuan kita, tanong ng binata. Nagkakamali ka, Amihan, sabi ni Bag-Ani. Bilis na tumulo ang luha ni Amihan. Suot mo man o hindi ang maskara, I still want to be near you. Magugustuhan pa rin kita, dagdag niya. Pinakatitigan ni Bag-Ani ang lumuluhang mga mata ng dalaga. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Amihan. Ako ang dahilan ng habang buhay mong pasan. Ako ang batang iniligtas mo sa ospital, Amihan. I owe you my life, at ang buhay na rin na yun ang gusto kong gugulin kasama ka. Ngayon, gusto kong malaman kung nararamdaman mo rin ang hindi ko mapangalanan sa puso ko, sabi ni Bag-Ani. Ngumiti si Amihan habang pinagmamasdan ang lalaking kauna-unahang nagparamdam sa kanya ng respeto at pagmamahal, ang lalaking ilang beses siyang iniligtas at pinrotektahan, at lihim na kilala ng kanyang puso. Amihan, gusto kita. May pag-asa ba na magustuhan mo rin ako? Tanong ni Bag-Ani. Sino ako para tanggihan ng isang katulad mo na hinihiling ng lahat? Nakangiting sagot ni Amihan. Napangiti si Bag-Ani hanggang sa lumapit siya sa tarangkahan ng ina ng dalaga na si Salin at binuksan na iyon. Ikaw sigurong dahilan kung bakit umiiyak na umuwi ang anak ko,
Biro ng naiiyak na rin na ginang salin. Nakangiting pumasok si Bag-ani. Umiiyak na pinapanood ni Amihan ang paglapit nito. Nang humarap sa kanya ang binata, dahan-daang inalis nito ang tela sa kanyang mukha. Sinabi ko na, hindi mo kailangan magtago. Tatanggapin ka ng mga tao kung tatanggapin mo ang sarili mo, sabi ni Bag-ani. Binitawan ni Amihan ang hawak at yamakap siya sa binata. Nakangiting ginantay ni Bag-ani ang yapos ng dalaga. Dahan-dahan silang nagharap. Babalik tayo sa Maynila at papakasalan kita. Ipagmamalaki kita sa kahit na sino, sabi ni Bag-ani. Umiiyak siyang tumango. Hinawakan nito ang magkabila niyang pisngi bago inilapit ang mukha. Pumikit na lamang si Amihan. Kasabay ng luha ay ang paghalik ni Bag-ani sa kanya. Nang araw na iyon, dinala siya ng binata kasama ang buong pamilya. Binayaran din nito ang lahat ng kanyang utang. Muli siyang bumalik kay Diwata, na buong puso naman siyang tinanggap, hindi bilang tagapag-alaga kundi bilang magiging anak at asawa ng anak nito. Napatunayan ni Amihan na ang pagtanggap ng kung sino siya ay hindi manggagaling sa iba, kundi sa kanya mismo magmumula. Sa ganun, matatagpuan niya ang mga taong tatanggap sa kanya, at sa peklat na naging dahilan para makilala niya ang lalaking habang buhay niyang makakasama. Nauunawaan niya rin na sa mundong ito, ang tunay na pinakamaganda ay yung kakaiba at nakahandang tanggapin ang sarili nila. Ang wakas.